Good morning guys. Again, nandito na naman tayo sa daycare ni Zion. Yan, pababa na yung baby namin, oh. Say hi. Aray. Aray, si mangot, oh. Say bye-bye. Bye. Bye. Say bye-bye. Bye. Ay, Bye-bye, Pupu. Love you. See you later. Bait. Yan. So, nakakatuwa talaga si Zion pag ganito na yung tipong masaya mo siya iiwan. Yan. Hindi gaya dati, mabigat. Ang bigat talaga, guys. Totoo lang. Yung mga bago pa lang siya dito. Iyak ng iyak. Pero ngayon, nice. Okay na siya. Yan sila. Yun. So, tuwing hapon, ayan, ako susundo dyan. Kasi nga si Emma, guys, diba alam niyo naman, nag-OT. Tapos, ang problema lang talaga dito, guys, yun nga, kapag pares kaming may OT. Buti na lang talaga, noong nakaraan, kay Michelle, siya, hindi namin kasi siya dinala sa daycare that time. Buti na lang, guys, iniwan namin siya. Kung hindi, pwede naman siya sunduin ni Michelle. Pero maglalakad kasi, guys, napakalayo. Halos 1 kilometro din to. So, nakakaawa din, tapos malamig. Kaya yun, buti na lang at naiwan siya sa bahay. Tapos may deadline ako. Ayun, nakalabas ako ng office doon 7 PM na, parang ganun. Tapos halos sabay kami ni Emma. Yan. Tapos dinaanan ko na siya, tapos umuwi na kami. So yun, yun lang naman yung mga nangyayari sa amin dito, guys, no. Yan. So yun yung daily routine namin. Hatid kay Zion. Kasi gusto talaga namin dito siya sa daycare kasi mas marami siyang matututunan kaysa sa bahay siya, diba? Kasi sa bahay dati siya lang yung panay laro niya sa bahay. Kapag mga bisita kami, mga anak ng mga kaibigan namin, inaagaw niya mga laruan. Parang feeling niya lahat sa kanya. So mas mabuti na nandito siya, at least marami siyang nakakasama mga bata, nakakausap. So mas maano sa kanya yan, okay sa kanya. Ayan. So it's Thursday na naman, ang bilis ng araw talaga. Bukas Friday. Bukas nga pala manonood kami kay Catherine at saka kay Alden. Napanood kasi namin yung part 1 nun, guys, sa Pilipinas pa. So bukas magsushowing siya sa Chinook yun, guys. Manonood kami, may ticket na kami. May ticket na tayo, di ba? Para kayo na. Kukunin pa lang. Pero okay na. Ayan, so ang mahal nga ng ticket, $30 each. Meron kasi tayong donation doon. So parang fundraising din siya. Na imbes na $15, I think, kapag cinema, since part of the proceeds will be going sa victims daw nung Bagyong Christine sa Philippines. So yan, kaya ginawa nilang 30. So nanood na tayo, nakatulong pa raw tayo. Okay. Okay na rin naman yan. Pasa na natin yung speaking of bagyo na sa Pilipinas, pare-pare ang bagyo. Oo. Ngayon si Bagyong Ophel and parating na ngayon si Bagyong Pipito. Diyos ko, alalaki pa naman ng sakop nila. Tapos may mga mata yan na makikita. Ayan, so typical Philippines. Kaya tayo din check sa mga mahal sa buhay. Kasi syempre naman yung mga kamag-anak natin nandyan pa sa Pinas. Kaya kapag nasa mababang lugar talaga, ang worry ay yan, baha, landslide. So be ready na lang din, sabi ko. Alamin kung saan yung nearest evacuation center kasi mahirap na. Hindi mo masabi kasi climate change, yung dating hindi binabaha na, ayan, sinasabi natin yung Bicol, diba, last time hindi masyadong binabaha, masyadong sanay na rin yan sa mga bagyo. Lahat ng bagyo salo nila kasi sila yung unang landfall, pero hindi nila kinaya last time. Yan, nagkaroon ng landslide at matinding baha kasi nga may mga places na rin talaga na nakakalbo yung mga bundok, alam niyo yun. Kaya ayan, hindi natin masabi. Kaya ingat na lang din. Ingat na lang. Kahit saang bansa talaga na may mga ganyan. So anyway, ayan, sabi nga ni Alwin, nakakuha na tayo ng ticket. Ang umpisa nun actually ay nakita ko yung post yan sa Fiesta Filipino. So it's a promotional event din ng Fiesta Filipino, yung pag pre-screening yata sa movie na yan. Although alam ko sa Pinas nag-start na. Yan, nakanood na nga yung ate ko tsaka yung pamangkin ko, asawa niya. So
sabi nga namin walang spoilers. Ewan ko lang kung bukas, no, magwa-warning na lang ako mamaya kasi mapakwento tayo after movie, mag-share kami ng realizations. Pero yun, magdi-disclaimer ako, kapag hindi nyo na dapat marinig yun, stop nyo na rin yung video. Pero ngayon, hindi pa namin napapanood. Excited kami kasi first time namin, guys, manonood ng sine dito sa Canada. Biruin nyo yun. Oo nga, no? Oo. For 2 years. Kasi inisip namin si Zion kung manonood kami ng sine. At saka, guys, alam nyo, ang laking bagay na may Netflix ka, may Disney Plus ka, meron ka pang Amazon Prime. So, lahat na ng pwede mong panoorin, andito na. So, syempre, kakaiba lang ngayon dahil movie ni Catherine and Alden to. Wala pa sa Netflix and sa Disney Plus, walang ganon. Kaya kailangan natin panoorin sa movie theater. Bilis, no? Samantalang kaka-shooting lang nila dito sa Calgary. Guys, nakakatuwa ha. Dito kasi yung dito sa Calgary mismo, parteng southeast din. Southeast kami pero mas deep pa na southeast sila nag-shoot. Ayan yung nakikita nyo, naghahabol siya ng bus, makikita nyo yun. And sa SAIT, school ko yun ha. Wow, kung saan ako pumasok. Nurse siya. Hindi pa natin alam kasi hindi ko pa napapanood. Pero doon nag-aral si Catherine sa movie. Sa Southern Alberta Institute of Technology, Calgary yan. So nakakatuwa. Kasi yung mapapanood mo, andito. Di ba na? Although hindi namin sila nakita dito. Gusto puntahan ni Emma yun that time. Ang dami kasing tao, guys. Kasi ang dami nagpo-post nun eh. Kino-control na wag maingay, ganon, tapos nagkukos ng traffic. And alam nyo naman, syempre, hindi Pinoy neighborhood yun. Kapag nagreklamo yung mga kapitbahay mong Canadians, naku, baka mapastop yung shooting. Kaya, regulated ang mga pagpunta at pagkuha ng videos ng mga tao doon. Pero yun, nakakatuwa din. Isipin mo dito pa, no? Sa laki-laki ng Canada. Kasi sa part 1, sa Anabi lang Canada, di ba? Pupunta siya Canada. Biruin nyo nasa Calgary. Pero dito pa, sa Calgary, di ba? Nakakatuwa lang. Yan, excited na tayo mapanood si Joy. Ayan. Dami nakakita. Si Sam, di ba? Nakita mo ba si Sam nun? Si Bianca. Kasi may klase siya noon, sumilip siya doon sa building ko saan nag-shooting si Catherine. Ayan. So sana nakakuha ng ticket si Bianca. Kasi sinisend ko yung link sa mga friends ko din na gusto manood if ever. Hindi siya nakabayad kasi may deadline yung bayad. Via e-transfer naman kami. Since nga promotional event to, may deadline. Otherwise mawawala or hindi mo makukuha yung reservation mo. So yun, sayang. Hindi ko alam kung nakakontak siya or nahabol niya. Ano sabi niya? Kasi more on payment na lang ang kulang. Yun. Okay na rin yan. So, nag-i-email naman yung Fiesta Filipino. Tapos sabi nga, may schedule ng pick up. Yan, yung seats daw, hindi pa madedesignate sa amin. Punta na lang daw doon kasi yung seats i-assign based sa time and date ng reservation namin. So sa amin okay lang 9:30 naman. 9:30 pa tayo. 9:30 pa kami kasi alam niyo naman gagabihin na naman tayo pag work. So doon na tayo sa sigurado kaysa maghahabol tayo ng 6:30. Kaya naman din yon pero okay na rin yun Friday siya, diba? Gala-gala muna doon. Sa Chinook, diba? Sa Chinook. Di gala-gala muna doon. Si Bianca nga nagyayay bago daw mag-Chinook, dinner sa Chicken Fila. So ano ba yung tawag doon or pronunciation? Pwede subukan. Bagong open na restaurant. Grabe yung traffic. Alam niyo yun, parang pag nag-open yung Jollibee sa isang probinsya. Para sa amin, nag-open yung Jollibee sa Mindoro. Grabe. Parang na madaling araw. Truck yung dating ng mga tao. As in, alam niyo naman, syempre pag probinsya, maliit lang yung capacity ng tricycle. So, nagtatruck yung mga tao para pumila sa Jollibee. So, ganito sa Chicken Fila. So, hindi ko alam kung anong sang country galing nga. Pero yun nga, lagi ko nakikita yung post na sobrang grabe daw yung traffic. Dahil ang daming nakapila doon sa side ng restaurant ng Chicken Fila. So, we will see kung anong mangyari bukas. Pero at least, excited na rin ako dahil Friday. And yan, makakagala tayo. Manonood tayo ng movie. And yan, syempre, pwede tayo magpuyat. Dahil first time na Saturday na wala na tayong driving lesson noon na sobrang aga. Yan, syempre pasado na tayo. Tesla. Ayan, hello Tesla. Ang ganda ng kulay, parang matte, no? Ayan.
So, ayun lang naman. And thank you nga pala sa mga nagko-comment and nag-a-advise. Yun nga, bad idea daw yung trade-in. And syempre, ang maipapayo mo, i-secure mo muna yung funds mo para sa mga mas okay and mas kailangan na bagay sa pamilya. Syempre, kung mag-ipon ka, unahin mo yung bahay. Kasi ang sasakyan, it's depreciating asset. So, every year, bababa yung value. Pagkabili mo pa nga lang, tapos nagamit mo ng kahit ilang kilometro, hindi mo na ma-resale yan sa mataas na value. Mababa na agad. Unlike kapag real estate, yan. Hi Ate Ana, yan. Pag real estate daw, ay, yan, tumataas talaga yung value niyan. Hawakan mo lang ng some months or years, lalo na yung swerte yung mga nagbilihan ng bahay noong 2020, 2022, tas binenta nila ngayon, sobrang taas ng market. Ayan, sobrang tubo na sila. So yun, yung mga bagay-bagay na kailangan isipin. So hindi agad-agad magti-trade in ng sasakyan. So napaisip lang naman kami dahil yun nga, nagpa-compute lang si Alwin, pero compute lang ako din. Sa computation talaga, obviously, gusto ko malaman kasi. Talo ka. Talo ang mga customers, panalo ang bangko, and yung magpa-finance na institution. Kasi kukunin nila yung sasakyan mo ng mababa, tapos yung matitira doon sa utang mo, yes, papatong nila dun sa bibili mo. Oh, ang advice nung isang sa nag-comment sa atin, sell it privately, wag trade in kasi nga babaratin ka. Oo, babaratin ko na. Pero syempre, talo ka pa rin. So maganda, kumuha ka na sa sasakyan kapag bayad ka na sa una mong sasakyan. Yan. So, o kaya ready ka ng cash. Yun lang naman talaga para hindi tayo car poor or mabubuhay na lang tayo, papasok tayo sa araw-araw ng mag-iisip ng pambayad ng sasakyan. And guys, hindi lang sasakyan ang dapat mo isipin, yung gastos sa sasakyan, pati na rin gasolina, maintenance. So maraming extra pa na dapat ihanda. Yan, hindi lang sasakyan. So ngayon, syempre, although yun nga, may driver's license na tayo, pwede na magsasakyan, pero sa ngayon hindi pa pwedeng magdalawang sasakyan dahil doble gastos. Pakaya. Marami pang kailangang ihanda na pwede budget. Man siguro, second hand na yung mura lang. Yun, sabi nga nila, yung kaya kang dalhin from bahay to work, okay na yun kahit second hand. Kahit second hand lang. Yan, kasi nga dito sa Canada, wala naman tricycle nga daw o jeep na accessible na paglabas mo ng bahay, andyan na. Wala rin, yung taxi naman pala, ang mahal-mahal, no? Kaya parang equivalent na rin yun kung aaraw-arawin mo yung biyahe mo, Uber, diba? Back and forth. So, mag-second hand ka na lang. Pero yan, as of now, syempre, hindi muna. Kaya pa natin magtiis. Kapag pauwi kasi ako na lang magko-commute ako dahil kailangan niya umuwi para i-pick up yun si Zion. So, as of now, hindi pa ganun kasyadong kalamig, although malamig na. Nagre-ready na nga ako ng mga kung ano-anong pampalot in case, alam niyo yun, may strong wind, chilling effect pag pauwi. Yan, pero hindi ko alam pag tumating na yung snow. So, sa ngayong November, banayad pa ang ating mga forecast. Tignan natin by December. Yeah, so, ang mas nakakatakot pala January, February talaga yan. January, February, nasagsagan ng mga yellow. So, yung mga black ice, kung tawagin, ayan, hindi na tayo makaka-drive ng ganito kabilis. Kailangan mag-ingat dahil napakadulas ng daan, lalo na kapag may mga black ice. Ayan, so guys, walang traffic masyado. So, ano pa lang ngayon, Thursday. Bukas lalo walang traffic. So, swerte yung mga work from home talaga. Oo, promise. Sana all. Igising ka lang doon kahit di ka na maligo. Oo, hindi ka na maggagayak. Doon upo ka na sa computer mo. So, ganun talaga. Iba-iba ang work dati. Whether in person, work from home, or yung iba hybrid. May, kunwari, 2 days sa work from home, tapos 3 days sa office. So, yun yung maganda. Somehow din, balance. At least, meron kang social interaction sa mga ka-office mates mo. Hindi ka forever work from home, hindi rin forever in person. So, yan ang ating mga goals sa mga susunod na taon. Yan, kasi syempre, mahalaga din na magstay kay Zion
Lalo-lalo na may basher tayo, no? Kapag iniiwan daw si Zion, mga pabayang magulang daw tayo. Kapag iniiwan daw sa daycare, grabe daw, kawawa ang bata. Meron pa nga, di ba, tumugtog kami. Oo, yun siya rin yun. Siya rin ba? Pero thankful tayo sa basher na yun, lagi siyang nanonood. Bawat video may bash siya. Oo, kasi guys, di ba, naalala niya tumugtog ako. Tumugtog siya ng 9:30. Iniwan na namin si Zion kay Michelle. Kasi syempre, ayaw din naman ay mapuyat yung bata. At saka minsan lang naman, ngayon lang naman kami lumabas ng ganon. Siyempre naawa naman kami. Hindi tulog na rin kasi si Zion. Pwede natin isama kasi yung sila, sila Donna, Lawrence, nagdala ng dalawang kids na maliliit. Okay yun, kasi chill lang naman, family restaurant din yun na may tumutugtog. Pero kasi galing kami sa mahabang araw, and pag uwi namin bago pumunta ng jamming ay natulog si Zion. So ayaw na namin gisingin. Ang comment niya ay kawawa naman yung bata. Happy yung mami tsaka daddy pero yung anak iniiwan sa daycare. Oo. Diyos ko. Ayan, napakarami pong nagtitake care dito dahil kailangan mag-work. Pero hindi naman po ibig sabihin na mga babayang magulang sila. So as much as possible nga, di ba? Kung pwede lang din forever mo kasama anak mo, yung gagawin mo, pero kailangan mong kumayod, syempre. Tsaka hindi ba naisip ni Sir, gabi na nga yun bakit iwan pa namin sa sabi? Oo, sarado na daycare po ng 9:30. Hanggang 6 na po ang daycare. Kaya lagi itong nagmamadali. Sir talaga, So, pagbigyan nyo na kami, Sir. Yun lang naman yung namin. Pero isipin nyo, panay ang trabaho namin, tapos minsan na naman kami mag-chill. Yes. Tsaka hindi ibig sabihin na pinabayaan namin yung anak namin. Nasa kapatid. We don't judge din yung mga kababayan natin. Hindi lang naman kami nagdi-daycare. Ang daming nagdi-daycare dito. Mga working moms and dads. Pero syempre, sakripisyo po ang tawag doon. Hindi yon pagpapakasarap dahil para sa trabaho yun and para sa future ng family. Kahit kailan po, hindi po namin pababayaan. Yes. So, yun lang naman guys. But thank you sa aming basher na laging nakaka-observe ng ganon. Pag iniiwan kasi si Zion and laging nanonood. Okay, yan, peace tayo kuya. Peace tayo boy. Yan, so bukas manonood kami ng cat din. So, sama namin si Zion, sir. So, kasama si Zion doon. Don't worry. Kahit gabi yun, kasama ang bata. Ayan. So, ayun lang naman muna ngayon ang aming update, and excited na kami tomorrow. So pag ma-upload namin to, syempre manonood na kami ng cat Saturday na in 9 PM yun. So somehow 4 natin na-upload to dito sa Canada time. So kita-kits po, may time pa no sa mga manonood sa Chinook Cineplex. Malamang puro Pilipino yan, Malamang, siyempre, kasi Tagalog yun unless may subtitles. So kita-kits, para lang tayo sa Pilipinas, sama-sama tayo mga Pilipino. Maganda mag-vlog na kasi marami tayong makikita mga Pinoy na fans ni Catherine and Alden. Pero hindi natin ipapakita yung mismong movie. Oo, na magbawal. So anyway, I think hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pagsama sa aming vlog for today. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please consider subscribing po, and don't forget to click the notification bell para updated din kayo sa aming latest video upload. Wait. Meron nga pala kami guys, promote lang. Yan, sa mga gustong mag-promote. Ulitin mo. Yun pala guys, bago natin tapusin itong video na ito, meron kami gustong i-promote sa mga merong businesses dyan na gusto magpa-promote sa mga vlogger na kagaya namin. Yan, you can contact Talentado Creative Agency. Andyan yung email sa baba. So matutulungan kayo ma-promote ang inyong products or businesses, or if you are vloggers dito sa Canada, whether kahit ilan pa yung subscribers nyo, but you know you have the capacity to endorse or promote yung business or product nila, ayan, you can also contact yung talentado.ca. So sila din yung nakapagdala sa maraming vloggers dito sa Calgary last time, yung Spot Pinoy, and yan, napakasaya na makapagsama-sama yung mga vloggers na napapanood lang natin dito. So yeah, I think hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit, and we'll see you again on the next one. Peace!